Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Please continue to pray for our travel po dahil on the way po kami back to Batak City. At dito po kami sa Santo Tomas, Isabela. Opo, pabalik na po kami ng Batak from our prayer day fellowship doon po sa Ipugao, Aguinaldo, kanina pong umaga. At agahan na po natin ang ating daily words of encouragement. At mamaya-maya po ay dediretso na rin po kami. Nag-stop over lang po kami dito sa Santo Tomas, Isabela, dito sa isang Baptist church dito. At may konting fellowship lang po yung mga kasama naming mga pastors and workers. At sa ating pong daily words of encouragement, dito po tayo sa Psalm 78 verse 36 hanggang 38. Sabi ng Bible, "Nevertheless, they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues, for their heart was not right with him." So ito po yung karugtong ng ating pinag-usapan po kahapon, na yung mga anak ay rebellious po sila. Dahil hindi nga po na-declare yung wondrous ng Panginoon sa kanila. Kaya meron po ganitong 37, verse 37, "For their heart was not right with him, neither they were steadfast in his covenant." Hindi na po sila naging steadfast, naging matibay sa covenant ng Panginoon. Ganun pa man, bagamat ganito po ang nangyari, naging rebelde po sila. They do not do what is right, at because of their stubbornness, sabi ng Bible. Pero itong pinakamaganda po dito verse 38, "But he," sabi ng Biblia. Yung but po dyan ay isa pong kumbaga yung naunang statement ay pinapawalang bisa niya. At ito na ngayon ang kasalukuyan, sabi niya. Ang sabi dito sa 38, "Being full of compassion." Yun ang Panginoon natin. Bagamat sila po ay naging stubborn, they do not set their heart aright, they do not walk steadfastly in God's covenant, pero still, ang Panginoon pa rin po ay, sabi ng Bible, being full of compassion. Punong-puno pa rin po ang kanyang compassion. In other words, hindi po nauubusan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yes, nagrebelde po ang tao sa kanya, pero mahal pa rin niya ang tao. Gumawa ng kasalanan yan, mahal pa rin niya ang tao. Kahit yan man ay lumayo sa Diyos, mahal niya pa rin ang tao. With God, He is a God of second chances, mga kapatid. Ano man pong mabigat na kasalanan na gawa natin, marahil ikaw po ay nakagawa ng mabigat na kasalanan, nagkasala sa pera, nagkasala sa dishonesty, nagkasala sa immorality, nagkasala po sa anumang bagay. Ay ang sabi ng Biblia, ang Diyos pa rin po ay full of compassion. Punong-puro pa rin po ang pag-ibig niya sa atin. And alam niyo po, sabi nga ng Bible, our God never change. He is the same yesterday, today, and forever. And sabi doon sa Deuteronomy, I am the Lord thy God, I change not. Hindi po nagbabago ang Panginoon. At yung kanyang full of compassion ay nandiyan pa rin po. Parang isang anak, katulad ng prodigal son, lumayo man yung kanyang anak, pero hinihintay po siya ng kanyang tatay. Alam niyo po, nung bumalik yung prodigal son, agad-agad po siyang tumakbo. At niyakap niya ang kanyang anak, pinatawad niya, sapagkat sa Jewish custom po, mga kapatid, pag nagrebelde ang isang anak, at doon po sa may tinatawag na gate po sila, mayroong nakalimutan ko lang, may gate po sila, at pag pumasok po doon at bumalik ang rebelde, ang parusa po ay pagbabatuhin hanggang sa mamatay ang anak. Kaya nga po yung tatay, meron siyang compassion, sabi ng Biblia. Nung nakita niyang nandyan na yung anak niyang prodigal na bumalik, hiran, sabi ng Biblia. At doon pa lang sa labas ng gate, niyakap niya ng anak niya, pinatawad niya na. Kaya nung pagpasok nila ay alam na ng tao na bumalik ang compassion or yung pag-ibig ng tatay sa kanyang anak. So kumbaga hindi nawala, yung ang ibig mo sabihin, hindi nawala ang pag-ibig ng tatay niya. Ganun po ang sinasabi dito. But he, being full of compassion, Psalm 78 verse 38, full of compassion, punong-puno ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ang Diyos ay Diyos ng hatred. He is always full of compassion and He changed not. Ano man po ang nagawa nating pagkakamali, mistake, failure, kasalanan, nais kong sabihin sa iyo na ang Diyos punong-puno ang pag-ibig niya. Yung compassion po dyan
ay love in action, mga kapatid. Oho, so mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Sabi ng Biblia dito, forgave their iniquity, pinatawad ang kanilang kasalanan. Kahit po itong mga Israelites na ito, nakalimutan ng Diyos, hindi nagpatuloy sa covenant ng Diyos, sila po ay hindi ginawa ang tama, they do not do what is right, and stubborn po sila sa Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, pinatawad pa rin niya yung kanilang mga kasalanan. Can you imagine, mga kapatid, kung yan ang Diyos natin? Pinapatawad po tayo. Alright? Kaya nga tunay nga yung sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. He is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Patatawarin niya po tayo sa ating pong mga kasalanan, mga kapatid. And destroy them not, sabi dito, hindi sila dinestroy, many a time turned his anger away. Kumbaga, yung galit din po ang Panginoon, pero parang hindi niya na lang ininda yun, isinantabi niya na lang, inilayo niya na lang yung anger niya, at ang pinairal niya, full of compassion, forgiveness to their iniquity, and hindi niya po sila dinestroy, sabi dito sa Psalm 78:38. Sabi ng Biblia, and did not stir up all his wrath. Hindi niya po inistir yung galit niya. Alam niyo po, ang tao, ganyan po pagka siya po ay galit na galit, di ba? Nauuna yung galit niya kaysa yung principle. Nauuna yung emotion niya over principle. Pag ganyan po ang nangyari, hindi po natin na-control ang ating emotion, masasabi natin ang hindi tama. Katulad ng mag-asawa, pag hindi niya na-control yung emotion na, masasabi niya ang hindi maganda sa asawa niya. Ang dami niyang masasakit na sinasabi, kalaunan, nagbati rin pala, pero hindi mo na maibabalik yung nasabi mong masasakit na salita. Kaya pinakamaganda po ay principle over emotion, mga kapatid. May emotion po tayo, pero wag natin sanang pairalin yung ating emotion na galit agad, salita agad, condemnation agad, at kumbaga yung wrath na agad, puot na ang lumalabas sa bibig. Pinakamaganda po, let's control our emotion by the Word of God. Kasi ang Panginoon nga ay yung kanyang puot ay inilayo niya yung anger niya Nanaig yung full of compassion, nanaig yung sabi ng Biblia na forgive their iniquity and they do not destroy them. Tatlong bagay po ang sinabi dyan Though, ang mga Israelita nakalimutan nila ang covenant ng Diyos, pero pinatawad niya sila. Ano pa? Meron siyang full of compassion. Ano pa? Hindi niya sinira. Hindi sila sinira, mga kapatid. Bakit? Kasi nga ang Diyos ay mapagmahal po sa atin, mapagpatawad. He is always the God of second chances. Ano man pong pagkakamali natin, humingi lang po tayo ng tawad sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, at nais ko pong pumunta sa inyo, Panginoon, at ako po ay patawarin niyo at makita ko pa rin po ang inyong pag-ibig. Ang Diyos po, ang sabi niya, punong-puno ang kanyang pag-ibig po sa atin, mga kapatid. Kaya alam niyo po, para po sa ating application for our family, nais kong sabihin, anuman pong misunderstanding, conflict dyan sa ating pamilya, sa marriage, nais kong sabihin na katulad tayo ng Panginoon na punong-puno ng pag-ibig. Wala pong mag-iiwalay na mag-asawa pag may pag-ibig po dyan. Wala pong problema hindi kayang solusyonan kung may pag-ibig po dyan. Wala pong conflict na walang solusyon kung may pag-ibig. Wala pong anumang misunderstanding na hindi pwedeng ma-resolve kung may compassion po na sabi po ng Bible. Kaya mga kapatid, manatili lang po tayo sa pag-ibig ng Diyos, at sabi ng Bible, full of compassion, at ang Panginoon po ang siyang patuloy na makita natin yung kanyang character sa ating pong family. Ay naniniwala po ako we can establish a godly and sweet family relationship sa ating spouse at sa ating mga anak, at makakabuild up po tayo ng ganyang klaseng pamilya na merong dala-dala ang pag-ibig ng Diyos para po sa ating asawa at sa ating mga anak. Di napakagandang pamilya, napakagandang pagsasama, napakagandang pagsasamahan sa loob ng tahanan. Walang po yan, kahit may problema po yan, siguradong magkakasundo pa rin po sila. Bakit?
punong-puno ang pag-ibig, ang ating tahanan katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming puso ang mga ito at manatili, O Diyos, though marami po kayong pagkukulang, pagkakasala sa inyo, pero salamat, pinakita niyo muli that you have full of compassion and you forgave their iniquity and you don't destroy them despite of those rebellious attitude and the stubbornness na sabi niyo po dito sa chapter 78. Kaya Panginoon, salamat po, naway manatili po kayo sa aming buhay, sa aming family, so we can establish a good and godly and sweet family relationship. Kayo pong maitaas, O Diyos, pagpalain niyo lahat nakikinig. In Jesus' name I pray. Amen. So, yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. At magandang gabi po, Ma'am Rewelyn Galinato. Nandito na po kami sa Ma'am, sa Santo Tomas Isabela. Pauwi na po ng Batak City. Salamat po doon sa aming dinner po noon na Jollibee. Opo, Ma'am Rewelyn. We always pray for you po doon sa Candon City Mission. I always tell doon po sa mga kapatiran. Let's pray for Ma'am Rewelyn Galinato na yung kanyang sakit sa puso, sa mata, sa kidney. At lagi po namin po kayong ipinagpipray. At pagpalain po ang Panginoon ang bawat nakikinig sa 10 dako ng Pilipinas at sa buong mundo, whether it be live or replay later on. Alam ko po maraming nakikinig at ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Okay? So, dito po kami muna sa Santo Tomas ngayon at nagbe-fellowship lang po yung mga kapastoran at workers dito po sa Gospel Light Baptist Church at mamaya-maya po way back na po kami doon sa Batak City. Please continue to pray for our safety. Ang Panginoon po ang magpala sa bawat isa sa atin. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. Ate Maria Elvira Paking from Candon City, magandang gabi Ate Mariel. At Angel Martinez, magandang gabi po. At ang Panginoon po ang magpala sa bawat isa sa atin. God bless po. And you can watch this even on our replay. For a short words of daily words of encouragement, bago man po tayo matulog, at least meron po tayong daily words of encouragement. Para masaya po ang inyong tulog at nadala-dala ang mga prinsipyo at katangian ng Panginoon towards us. God bless us all.